Ano kayang dahilan bakit naglalasing ang babae? Okay na ako, Jasmine. Iwan mo na lang ako dito. Sabi ni Ivana at saka bumaling ng tingin sa akin at laking gulat nang makita siya. Uy, totoo ba to? Hindi ba to panaginip? Nakita ko siya. Sabi nito at saka tumawa pa. Ako nang bahala sa kanya. Pwede mo na siyang iwan dito? Sabi niya sa babae, tsaka lumapit sa gawin nito at inagaw si Ivana sa bisig niya. Binuhat niya si Ivana kinarga sa likod niya. Parang wala lang sa kanya ang timbang nito. Kumakain bang babae? Bakit ang gaan-gaan lamang nito? Sige po. Hanapin niyo na lang po si Cora sa loob. Magalang namang sabi nito na ikinatango naman niya. Dinala siya papasok sa loob ng gate si Ivana at saka sinarado ito. Kung dito nakakarga sa likod niya, marahil nakasubsob na ito sa lupa sa sobrang kalasingan nito. Totoo ka ba, ha? Napatingin to sa kanya at pilit pumalikwas sa hawak niya pero hindi magawa dahil mas malakas siya. Amoy alak at medyo magulo na rin ang buhok nito. Sana talaga totoo ka. Alam mo bang namiss kita pati na yung kasungitan mo? Ikaw ang dahilan kaya't naglasing ako dahil palaging nakalutang ang isip ko nang dahil sa'yo. Gusto kitang mawala sa isip ko pero hindi. Talaga, dahil namiss kong presensya mo? Tumawa pa ito. Napatingin naman siya sa babae. Namimiss din siya nito. Para may kung anong saya siyang nararamdaman sa puso niya. Kamukhang kamukha mo talaga siya pero hindi mo siya kaugali ha? Masungit yun. Mabait ka kasi kinarba mo ko sa likod mo dahil lasing ako. Kung nasa matinong pag-iisip lang ang babae, alam niyang hindi ito ganito. Tahimik lang ito kung di lang to nakainom ngayon. Pero naiinis talaga ako sa'yo. Kasi kamukha mo siya. Lalo ko tuloy na-miss siya, hindi ko talaga alam ano ang nangyari sa akin. Putol na sabi nito kasi humikap to sa likod niya. Umabot sila sa loob ng mansyon pero karga niya pa rin ang babae. Hindi niya alam kung saan niya ba ito patutulugin. Marami kasi mga silid na para sa mga maid dito sa mansyon kaya hindi niya alam saan ang silid ni Ivana roon. Napagdesisyonan niya na lamang na dalhin to isa-isa sa mga guest room doon. Nagulat na lang siya nang biglang humikbi ito sa likod. Crush ko na siguro siya kasi namimiss ko talaga siya eh. Kasi naman sobrang gwapo kasi niya kahit na masungit at laging nakakunot ang noo. Crush niya. Ang kanyang nasasayang puso mas nadagdagan pa. Hindi niya alam pero kaibang kasiyahan ang nararamdaman niya nang marinig niya iyon. Sinong mas gwapo sa amin, Ivana? Tanong niya rito. Para siyang tangang kausap ang lasing na babae pero wala siyang pakialam. Siyempre siya. Magkamukha lang kayo pero hindi ikaw si Diego. Mas gusto ko ang masungit na ugali niya. Sagot naman ito. Dinala niya ito sa isa sa mga guest room dito sa mansyon at inilagay sa kamang naroon. Pinwesto niya ito pero hinawakan siya nito ng mahigpit sa kamay niya. Crush ko na siguro si Diego. Kaya siguro nagkakagalito ako. Crush ko na nga siguro siya. Crush niya rin kaya ako? Biglang tanong ng lasing na Ivana na ikinatigil niya. Too bad. I don't feel the same way, Ivana. I don't have a crush on you. Nilapit niya ang mukha niya sa mukha ng babae. Because I think I started to like you. Hindi siya nagdalawang isip na sabihin iyon sa lasing na babae. Alam niya sa sarili na iyon talaga ang totoo. Ilang inch na lang sanang pagitan ng mga mukha nila. Bahala na, hahalikan niya ang babae ngayon. Hindi naman siguro nito maaalala pagkabukas dahil lasing ito ngayon. Hahalikan niya na sana ito nang bigla itong lumayo sa kanya at sinukahan ng damit niya. What the shit? Is this my punishment for almost taking advantage of a drunk woman? Masakit ang kanyang ulo na magising siya. Sinusumpa niya na talaga ang alak at di na siya iinom pa ulit. Wala nang matandaan siya kung anong nangyari noong nalasing siya. Ang tanging natandaan lang niya ay yung pag-alis ni Cora at ang kasunod noon, wala na siyang maalala. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, napagtanto niyang nasa hindi pamilyar na pala siyang kwarto. Siguro isa to sa mga kwarto sa bahay ni na Jasmine. Kay ganda naman ang silid na ito. Di mo akalain ang bahay ni na Jasmine na may kalumaang tingnan ay may ganitong silid pala sa loob. Bumangon siya sa kama. Masakit pa ang ulo niya. Ito ba yung tinatawag nilang hangover? Hindi niya talaga inasahang mararanasan niya ang ganito. Niligpit niya ang pinaghigaan niya. Nakakahiya naman sa magulang ni Jasmine. Dito pa talaga siya natulog at ang masama pa, lasing siya. Nang matapos siya ay lumabas siya doon sa kwarto at laking gulat na lang na makita ang isang kasambahay na pamilyar sa kanya sa labas ng kwarto na to. Ha? Paano yun nangyari?
Di ba, nandun siya dapat sa bahay ni Jasmine, wala sa mansyon na pinagtatrabahuhan niya? Tiningnan niya ang kasamahan niya nang may pagtataka. Kilala niya ang kinasamahan niya na to. Ito si Fiona, ang pinakabagong maid dito sa mansyon. Kaedad niya rin ito pero hindi sila magkasundo dahil masungit ito. May isa pa itong kaibigan na bago rin sa mansyon, sila Fiona, ang palagi magkakasama. Bakit ka nandyan? Alam mo bang bawal pumasok sa kwarto na yan? Para lang yan sa bisita ng mga amo natin? Maid ka lang dito, hindi ka espesyal. Bungad na sabi pa nito sa kanya. Nakaramdam siya ng pagtataray sa salitang binitawan nito. Ha? Yun lamang ang naging sagot niya. Hindi niya rin naman kasi alam kung paano siya napunta dito sa loob ng guest room sa mansyon. Pagising pa nga niya ay akala niya nandun siya sa bahay ni Jasmine. Anong ha? Tinatanong kita kung bakit nandun ka na sa loob. Ito ang unang beses na nakausap niya si Fiona. Mataray nga talaga, ito, kagaya ng sabi ng ibang kasamahan niya. Hindi ko alam. Anong hindi ko alam? Hindi mo alam kung paano ka nakapasok dyan? Mataray na tanong nito sa kanya. Hindi niya talaga alam anong isasagot dito, kaya naman hindi niya na ito sinagot at umalis doon. Narinig niya pang may kung anong sinasabi pa si Fiona, pero hindi niya na naiintindihan dahil na rin siguro sa hangover niya, na naging dahilan para sobrang sakit ng ulo niya. Patungo siya ngayon papunta sa silid nila para mag-ayos ng sarili. Nakasalubong naman niya si Cora doon, malapit sa hagdan ng mansyon. Ivana, nakauwi ka na? Bungad ding tanong ni Cora sa kanya. Oo. Mabuti naman. Ang nilason ko pala sa nanay mo ay sinabi ko, may proyekto kang ginagawa kaya bukas ka na makakauwi. Pabulong pa nitong sabi sa kanya. Sige Cora, salamat pala ha. Sabi niya at saka napahawak sa ulo niya dahil sumakit na naman iyon. Hindi na talaga siya iinom kahit kailan. Yan, lagukin mo pang isang bote ng alak, Ivana. Natawa pa to habang sinasabi yon. Oy, ikaw ha? Ano yung miss-miss sa crush na binulalas mo kagabi? Tukso nito sa kanya dahilan para pamulahan siya sa mukha. Di niya alam ba't nasabi niya mga yon nang dahil lang sa alak na nainom niya kagabi. Parang sumanib siguro sa kanya ang espiritu ng alak. Hindi yun totoo. Dala lamang yon sa kalasingan ko. Tanggi niya naman dito. Ay sus, wag ka nang mahihiya. Promise hindi ko ipagkakalat. Sabi naman ito. Bahala ka na nga dyan, Cora. Sabi niya yon saka umalis sa gawa nito at tumungo papunta na silid nila. Nang nakaabot na siya roon, agad siyang nagbihis ng damit at naghilamos sa mukha. Medyo nawala-wala rin ang antok at konting nararamdaman niya dahil sa malamig na tubig na dumarampi sa balat niya. Napilitan siyang magtrabaho kahit masakit pa ang ulo niya. Nakakaya rin naman kasi sa mga kasamahan niya. Nandito ang senyorito? Ha? Totoo ba yung sinabi mo, Manang? Kailan pa? Dinig niyang usapan. Parang may kung anong sayang nararamdaman niya nang marinig ang usapan na yon. Sana talaga totoo ito. Oo, gulat din ako na lumabas ito ng kwarto niya kanina. Di rin naman kasi ito nagsasabi na babalik pa pala ito. Sagot ni Manang Leila. Totoo talaga. Si Diego bumalik at nandito siya sa mansyon. Lumapit siya sa gawin na nag-uusap. Manang Leila, totoo po bang narinig ko na dumating ang senyorito? Tanong niya na naman dito. Ngayon niya lang din napansin na si Fiona pala ang kausap nito. Sinamaan siya ng tingin nito. May galit ba sa kanya ang babae? Oo, Ivana. Hindi ko alam kailan to dumating basta kaninang umaga. Lumabas ito at nag-almusal. Napansin ko rin masama ang timpla nito. Galit ito. Sabi yon ni Manang. Ano pa nga ba ang pinagbago sa balitang yon? Kundi palagi namang galit at wala sa mood ang lalaki. Bihira nga nang itong nagkakaroon ng good mood. Ganun po ba, Manang? Kasi naman may pa-feeling guest kasi dito. Kaya ayan tuloy. Galit ang senyorito at nalaman siguro nito. Biglang sabat ni Fiona sa usapan nila Manang Leila. Nakatingin din to ng masama sa kanya. Alam niyang siyang tinutukoy nito. Yun ba yung pangyayari kanina na ikinagalit ito sa kanya? Ha? Sino, Fiona? Inosenteng tanong naman ni Manang Leila sa kanya. Wala, Manang. Nasa tabi-tabi lang din kasi dito sa mansyon. Baka marinig tayo. Pagpaparinig nito sa kanya. Napayuko siya sa naging sabi nito. Hindi niya rin talaga alam paano siya nakapunta doon sa isa sa mga guest room dito sa mansyon.
Si Jasmine lang ang makakasagot sa kanya noon. Pero Sabado ngayon at wala siyang schedule sa klase niya. Sa Lunes pa niya ito makikita ulit. Sino yung tinutukoy mo, Fiona? Naguguluhang tanong ulit ni Manang Leila sa kanya. Wala, Manang. Tsaka ngumitito ng peke habang nakatingin sa kanya. Alam niyang peke iyon dahil mararamdaman mo talaga ang peke ngisi nito. Nakayuko siyang umalis mula sa usapan ng dalawa. Pinagpatuloy niya ang ginagawa ngayon. Nautusan kasi siyang maglagay muli ng kortina sa manson dahil nagbalik muli ang amang lalaki. Nang umalis kasi ito ay tinanggal nila ang mga kortina na naroon sa manson. Nagtaka pa nga siya kanina nung inutusan siyang magbalik lagay daw ng kortina. Kaya pala, dahil bumalik si Diego na amo nila. Ivana? Biglang tawag sa pangalan niya sa likod. Alam niya si Diego yon base rin na rin sa boses nito. Nang tignan niya ito ay parang nagtatalo ng kanyang puso na makitang muli ito. Ano po yon, senyorito? Sagot naman niya. Senyorito na muli ang tawag niya rito dahil baka maging paksa siya ng issue pag may makarinig sa kanyang isa sa mga katulong din ito. Nasa hindi pa naman kalayuan sa gawin niya, sinamahan ng Leila at Fiona. Senyorito? Tila ba naiinis to sa naging tawag niya rito? Do you remember something last night? Tanong nito na ikinataka niya. Anong last night ang tinutukoy nito? Ha? Ang alin po, senyorito? Inosente naman niyang tanong dito. Wala na nga silang matandaan kagabi dahil sa sobrang kalasingang nararamdaman. Nothing, never mind. Sagot naman ito at napansin din siguro nito sa ekspresyon niya na wala talaga siyang alam sa sinasabi nito. Sumunod ka sa akin, Ivana. Sabi naman ito kaya't napatingin naman siya sa mga kortina na ilalagay niya sana. Pero okay lang ba, senyorito, na magpaalam muna ako kay Manang Leila kasi may naunang trabaho po kasi ako rito? Okay, tipid namang sagot nito. Manang Leila, iiwan ko lang po muna ang trabaho rito kasi may pag-uutos daw po ang senyorito sa akin. Nilakasan niya ang boses para marinig yun ni Manang Leila na nasa malapit lang din sa kanya. Sige, Ivana, si Fiona na munang bahala dyan. Sagot naman yun ni Manang Leila nang marinig niya. Napatingin siya sa lalaki na ngayon pala seryosong nakatingin sa kanya. Okay na po, senyorito. Pwede na po akong sumama sa inyo. Sabi niya naman dito na ikinatango naman ito. Naglakad to papunta sa kwarto niya kaya nakasunod din siya dito. Nang pumasok to sa loob, pumasok na rin siya. Sinunod niya lang talaga ang utos ng lalaki na sumunod daw sa kanya. Nang nasa loob na sila, nilak nito ang pinto gamit ang susi ng kwarto nito. Tumingin muli ito sa kanya. Ivana? Nagtataka siya sa paraan ng pagsabi nito sa pangalan niyang parang ibang pagkakabigkas nun. Ano po yon, senyorito? Naguguluhan namang tanong niya rito. It's Diego, Ivana. Pagtatama naman ito sa kanya. Sila lang palang dalawa kaya't dapat sa pangalan lamang nito ang tawag niya. Ay, oo nga pala. Ano nga palang dahilan ng pagpunta mo sa akin dito? Diretsong tanong niya rito. Ngunit walang sagot ang lalaki. Tumitig lamang ito sa kanya. Linisan mo ba ako, Diego? Teka, kukuha muna ako ng walis. No! Pagpuputol nito sa kanya. Ano palang gagawin ko rito? Baka may iba sigurong ipag-uutos ang lalaki. Nothing. Just stay here. Kakaiba naman ang utos na iyon. Ha? Naguguluhang sambit niya. I really miss you, Ivana. Sabi nito na ikinagulat niya. Lumapit to sa kanya habang mariing nakatitig. Namiss siya ng lalaki. Mula yung tunog na iyon sa puso niya. Kababa ito? Ito rin yung tunog na nararamdaman niya nung unang nilagyan siya ng seatbelt sa kotse nito. Mas dumapit pa ito sa kanya dahilan para mapaatras siya rito. Pero habang umaatras siya rito ay siya ring paglapit ng lapit ito sa kanya. Hanggang sa umabot na lang siya sa pader sa kwarto nito at wala nang mapag-atrasan. Seryosong mukha nito na unti-unting nilapit sa mukha niya. Rinig niyang muling pagtitibok ng puso niya. Ano ba to? Kaba? Hindi niya talaga maipaliwanag ang heartbeat niya na ngayon naririnig na niya. Mas nilapit pa nito ang mukha nito sa kanya. Kinakabahan na talaga siya. Ano ba ang ginagawa ng lalaking to sa kanya? Baka himatayin siya sa puso niya sa mga ginagawa nito sa kanya. Ang kaninang malapit na mukha nito sa kanya, mas inilapit pa dahilan para ilang pagitan na lamang ang distansya noon. Nakatitig pa rin to sa kanya. Ibang klase ang titig na yun sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung anong klaseng titig yon, kaya't naitulak niya ang lalaki dahilan para malayo ang kanilang mukha sa isa't isa. Para siyang nakahinga na maayos sa nagawang pagtulak niya sa lalaki.
Parang ang kaninang nagwawalang puso, unti-unti na ring nawawala dahil sa pagtulak niya. Jeko, wag kang ganyan. Medyo nauutal niyang sabi. Pero laking gulat niya nang tumingin muli ang lalaki sa kanya at dali-dali siyang siniel ng halik nito. Natigilan siya sa nagawang paghalik nito sa kanya. Parang yung buong katawan niya hindi makagalaw dahil sa halik nito. Makaraan ng ilang segundo, inihiwalay din ito ang labi nito sa kanya. Your lips taste like honey, babe. Naging sabi nito habang may ngisi sa labi nito. Nahalikan niya ang mismong amo nila. Tsaka tapos na rin ang titulo niya bilang pretend girlfriend nito. Hindi na sana siya nito tinatawag na babe din. Naguguluhang napatitig muli siya sa lalaki pero siniil muli siya ng halik nito. Pero hindi gaya kanina maalam na ito at may halong pagpupwersa. Dahilan para di niya mapigilang mapatugon sa ginagawa nito. Maalab silang naghahalikan ngayon sa loob ng kwarto ng lalaki. Hindi na niya alam anong nangyari sa kanya. Pero ang tanging alam lang niya masaya at may maganda siyang nararamdaman nang magdikit ang labi nila sa isa't isa.